Pinabulaanan ng palasyo ang salaysay na may kasunduan si Pangulong Marcos at ang mga Duterte na term sharing sa pagka-presidente. Samantala, pinalagan din ng Malacanang ang panawagan ni Senator Amy Marcos na pigilan ng Pangulo si Ramil Madriaga na tumestigo laban kay VP Sara. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Ito ang paglilinaw ng palasyo sa mga pahayag ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga nang sabihin nitong may kasunduan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na magkakaroon nito ng term sharing o bibitiw si Pangulong Marcos Jr. pagdating ng 2025 para ibigay kay VP Sara ang pwesto bilang presidente. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, tila normal na lamang para sa mga Duterte ang pagbantaan ang buhay ng Pangulo. Kaya hindi bago ang salaysay ni Madriaga na planong ipapatay si PBBM kapag hindi tumupad sa usapan. Kaugnay naman ang banta ni Davao City Mayor Baste Duterte, pinakikilos ng palasyo ang NBI para imbestigahan ito. Hindi na nga po na bago ito ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinimulan na nga po ito ng Vice Presidente, nadinig na rin po natin si Mayor Baste Duterte. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. Sa pahayag naman ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa issue, matapos nitong manawagan sa Pangulo na magbigay ng pahayag at huwag hayaang tumestigo si Madriaga, tumugon agad ang palasyo. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Para kay Castro, bilang isa rin siyang trial lawyer, hindi pwedeng isawalang bahala ang anumang salaysay ni Madriaga bilang testigo sa akusasyon laban sa pangalawang Pangulo, kahit pa man ito ay isang kriminal. Hindi questionable ang kredibilidad anumang antas mo sa buhay. So, kailangan lang mapakinggan ang lahat na masasabing may kinalaman sa anumang anomalya. Samantala, kinumpirma ng palasyo na nakatutok ang Pangulo sa takbo ng pagdinig, lalo pat nababanggit ang pangalan nito. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi ito nakakaapekto sa mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng krisis sa langis sa bayan. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.